no shame, only those who follow the truth within. Obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Not all who call on his holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within. Obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Yun. Magandang gabi po sa ating lahat. Happy New Year po. Happy Pastor New Year. Happy New Year, Pastor Derek. So, ngayon po ay 2026 na po, Pastor. Oo, New Year na naman. Bagong taon. Bago na namang talakayan. Opo.
At tayo po ay nagpapatuloy pa rin sa pag-expose, pagtalakay. Ano po? Ang ating ginagawa ay we don't only expose but we also Mhm. correct. Yes po. And we believe that even though there are many systems of theology, yung theological positions, no, meron talagang tama eh. Kasi hindi naman po pwedeng lahat tama. Opo. No? Hindi pwedeng ganun. There's only one truth. Hindi pwedeng there are two truths. Like may nagsabi na isang professor namin dati sa PCU Mhm. na all of us have our own truths. You have your own truths, I have my own truths. Mhm. So therefore, okay lang kasi yung iyo truth din sa'yo yan. Yung sa akin truth din. So wag na lang tayong mag-away. Parang relativism naman. Yes, tama ka. At saka inclusivism. Iyo. Parang i-include kita sa system ko, i-include mo ko sa system mo, pareho tayong tama. Pero ikaw lang nagsasabing ako mali. Mhm. So, ikaw naman, ako pwedeng sabihin kitang mali ka. Pero ang problema ay meron kasing sinasabi ang Biblia na ultimate standard at saka measurement yung ating sukatan. At yun lang po talaga. Pag sinabing totoo, yun lang talaga ang totoo. Ultimate truth, parang ganun. Ang truth kasi is fully supported by the Bible. Mhm. At kahit saan mo siya ang gulo tingnan, pag ang Biblia ang iyong kukonsultahin, makikita mo na hindi sumasalungat talaga sa scriptures. Kung ang isang system of belief ay sumasalungat sa scriptures, Mhm. kahit doon sa mga finer points, tika muna, baka hindi talaga yan. Hindi yan yung ayon sa salita ng Diyos. Mhm. So, hindi tayo naniniwala na mayroong perfecto talaga Mhm. na system of beliefs kasi may kahinaan ang bawat sistema ng paniniwala o pananampalataya, yung mga theological systems. Pero, naniniwala tayong may pinakamalapit sa katotohanan at pinakamaraming katotohanan. And we believe that we hold the system of belief or belief system na talagang pinakamalapit sa scriptures. Mhm. Yun yung ating pinaninindigan. Na yung ating pinaniniwalaan, bagamat hindi rin tayo perfect, pero naniniwala tayo sa pag-aaral natin at sa pagkukonsidera ng iba't ibang sistema ng teolohiya, ng paniniwala, na ang ating pinaniniwalaan ang pinakamalapit sa katotohanan. Yeah. At pinakamarami. Hindi na pinakamalapit, no? Kundi pinakamaraming, nagtataglay tayo ng pinakamaraming katotohanan kumpara sa iba. Opo. So, Pastor, speaking of truth, na yung Bible, which is the ultimate standard ng truth, ibig sabihin po ay gaya ng nabanggit natin kanina na hindi pa tayo naka-online. Wala pong neutrality talaga. Walang neutral. There's no neutrality in truth. Kasi pag neutral ka, ibig sabihin, mag-entertain ka pa ng iba pang paniniwala na pwedeng hindi sangayon sa scriptures. Hindi pwede kasing neutral ang isang paniniwala o pananampalataya. Kung yung kulto nga, di ba, hindi sila neutral Di ba, yung mga kulto, lagi silang mayroong pinaninindigan na ito talaga ang tama. Pero ang problema sa mga evangelicals, walang pinaninindigang tama. So, mas maganda pa nga yung cult kaysa sa kanila kasi yung cult, hindi mo sila makuha Kasi halimbawa, sa theology ng oneness, yung kay Almeida, baptism ang salvation. Mhm. Pero hindi mo sila talaga mapapaniwala sa iba. Talagang ito yung aming paniniwalaan. So, pero sa maraming evangelical churches, okay lang yan. Naniniwala rin ako dyan. Naniniwala rin ako dyan. Naniniwala rin ako dyan. So, paano tayo magkakaroon talaga ng stand kung wala tayong pinaniniwalaan? At neutral tayo sa lahat ng area ng ating theology. So, that's a misnomer. Ikaw nga ay church ka nga So dapat yung church mo may statement and itong problema. So I just noticed na noon pa na maraming churches ang walang statement of faith. And even if they don't follow their own statements of faith. Wala sila talagang sinusunod. Parang palamuti lang. Opo, makita mo lang siya. Para lang makita lang na meron. Pero pag inusisa mo na sila, hindi nila alam kung ano yung kanilang pinaniniwalaan. Even yung mga pastor ay nalilito. Kung hindi niya alam kung ano ba, kung Arminian. Yung Arminian nga, hindi nila alam na Arminian sila yung Arminianism. Hindi nila alam yun.
Kaya they hold to Armenian theological system pero hindi nila alam na Armenian sila. Di ba? So, paano mo ma-distinguish kung ano yung tama at mali kung yung mismong alam mo, hindi mo alam kung ano yun. Kung saan ang galing siya, kung anong historical background ng iyong belief Tama. system. Ayun. Kaya pag tinanong mo, saan galing ang Armenianism, hindi ko alam. Saan galing ang Calvinism? Kay John Calvin. Pero pangalan lang ang alam niya. Hindi niya alam kung bakit si John Calvin, ang sinulat ni John Calvin na Institutes of Christian Religion, ang binuo, ang ginamit ng Dutch Reformed Church para buuin yung 5 points. Akala niya Calvinism meron na agad. Meron din naman Calvinist na akala niya, yun ang Bible. Sabi nila, the Calvinism is the scripture itself. No, hindi yun. Hyper-Calvinism yata yung O kaya ay hindi masyadong alam yung historical background ng Calvinism. Akala niya basta Calvinism si Calvin lang. Hindi niya alam may pinagdaanan pang napakarami yon na theological Hindi thoughts lang si o Calvin. system of beliefs Opo. sa scriptures, sa early churches. Okay, sige. Talakayin natin, kasi merong isang pinag-uusapan ngayon sa evangelicalism. Opo. At ito po ay yun, nabanggit natin yung sa Calvinism at sa Arminianism, no? Pero ito pong church nito ay wala siyang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang. Si Pastor Peter Tanchi po, Pastor, ng Christ Mission Fellowship, no? At ang tanong dun sa mga circulating videos po niya sa YouTube, may mga nagsasabi na siya po ay Calvinist na. No? Well, ang tanong po natin dito sa title natin is Peter Tanchi leaning toward Calvinism or Reformed theology dahil lang po doon sa mga teaching na nakita natin. So yan po yung bibigyan natin na comment. Muli doon sa term na Calvinism at saka Reformed theology, akala nila como Calvinist Reformed. Akala nila como Reformed Calvinist. Mayroon pong pagkakaiba yan. Pag sinabing Calvinist, purely kay Calvin lang sila lahat. So hindi na sila nag-e-explore ng ibang Reformed traditions. Kumbaga, para sa kanila, ay si Calvin lang talaga yung major theologian at siya lang yung parang nakaalam ng katotohanan tungkol doon sa kung ano ang dapat paniwalaan ng isang iglesia. Pero pag sinabing Reformed, it's broader. Mas malawak siya, no? Kasi pag sinabing Reformed theology ay kay Augustine pa nag-ugat yung Reformed theology, no? Of course, natuto si Augustine kay Paul. Ngayon, natuto naman si Luther kay Augustine, no? Pinag-aralan ni Martin Luther na isang dating pari, no, sa Germany, na siya ang pinakang ugat, no, noong Protestantism, no? Natuto siya kay Augustine at si Calvin naman natuto rin kay Luther. And then si Calvin ang sinunod nila ni John Knox, ng mga Presbyterians. So, pero akala ng iba yung Calvinism per se, yun talaga yung Reformed theology na siya. Kaya nagkakaroon ng kalituhan. Hindi 'yon. Ang Reformed theology ang pinagkakaisahan ng lahat, pati Calvinist saka mga reformers, ay yung predestination. Yung sovereignty of God. Yun yung tenet o yung pangunahing katuruan na pinagkakaisahan ng mga reformers, sa mga reformed at saka ng Calvinist. Ngayon si John Calvin, yung predestination, finokus niya sa soteriology. So parang yung Calvinism ay specialization within Reformed tradition. So, parang tinutok niya yung lahat ng katuruan ng Reform, nag-specialize siya sa soteriology. Kaya nagkaroon ng tulip. Total depravity. Kasi all those 5 points of Calvinism have something to do with salvation. So kumbaga, sinestematize ni John Calvin yung doctrine ng salvation ng Reformed theology sa isang aklat, yung Institutes of Christian Religion. Now, of course, ang bumuo naman niyan ay Synod of Dort, no?
sa Dordrecht sa Netherlands, sa Dutch Reformed Church. So sila yung gumamit nung sinulat ni John Calvin na Institutes of Christian Religion noong nung mga kapanalig o yung mga supporters ni Jacobus Arminius na ginagamit yung kanyang 5 points naman noong Arminianism. Ang Arminianism nagmula rin sa Reform. Pero naghumiwalay. Nag-aklas lang sila. Nag-aklas Kaya sila. Remonstrant, ano po. Remonstrance. Kaya nabuo ang Calvinism. Very few know that it is not Calvinist or the Calvinists o yung mga katagasunod ni Calvin ang bumuo nung 5 points. Hindi sila ang unang bumuo. Ang unang nag-present ng 5 points ay yung mga remonstrador, yung mga remonstrants. Ito yung mga tumututol sa doctrine ng Reformed theology na binaligtad. Kaya itinutok ngayon ng Synod of Dort ng mga Dutch Reformed pastors and scholars yung argument doon sa argument lang ng mga remonstrants na sumusuporta naman kay Jacobus Arminius. Na itinuring na si Jacobus Arminius noon pa, way before pa na isang heretic. Isang heretic. At kay Jacobus Arminius nanggaling ang Arminianism o ng lahat ng belief system na sumasalungat sa Calvinism. So basically kasi ay yung 5 points ng Calvinism ang laging tinutuligsa at binabara ng mga Arminians. Pero Pastor, si Arminius, tinuring siyang heretic na. Yung mga Arminian sa panahon natin yun, kilala natin sila, kapatid pa rin. Lalo, dahil pagdating po doon sa salvation, at saka doon sa mga ilang essential na aspeto po ng doktrinang Kristiyano, orthodox naman po sila. Ang Arminians, mga Arminianist. Sabi nga ni John MacArthur, hindi po ba? Kapatid pa rin nila R.C. Sproul. Kung totoong Christian. Yes. A true Christian is actually before we became Calvinist or Reformed, we are Arminians. So hindi mo pwedeng sabihin na hindi tunay ang isang taong naniniwala kay Jacobus Arminius. Kasi basically, ang tao ay laging gusto may ambag sa kanyang kaligtasan. Yun po ang totoo. Laging gusto niya may ambag. Kaya noong tayo yung mga bago pang mananampalataya, to put it plainly, a Reformed pastor did not become Reformed overnight. Tagal. Yes. Totoo yan, totoo. It took him many years of struggle. Struggle talaga. Struggle and painful talaga na experience nung yung talagang nag-groan ka na bakit wala pala talaga tayong ambag sa kaligtasan natin. So we have admitted in our studies, kasi ang semper reformanda, kasi ang isang katangian ng reformed pastor or reformed preacher is he is continuously reforming. Hindi siya tumitigil Hindi kontento doon sa Calvinism lang. Ang problema sa Calvinism lang is yun, yung semper reformanda, parang tumigil na sila doon. Ito lang 1869 lang. Yan lang yun. London Baptist Confessions of Faith. Doon lang kami. So 1689 lang kami, hindi kami lalabas dito. So sabi niya, ito yung safeguard Di ba? So pagka lumabas ka rito, hindi ka na-reform. Ang problem is hindi naman talaga, wala pa noon si Calvin, may reform na So parang sampo na. Nauna kasi ang reformed doctrine kaysa Calvinism. Binuo lang yung Calvinism noong magkaroon ng pag-aalsa laban sa Reformed Church, sa Reformed belief system. Kasi nagkaroon po, Pastor, ng paano masasabi na reform ang isang church, ang isang tao, kapag nag-adhere sila sa 3 forms of unity. Civil Confession, yung Apostles' Creed. Apostles' Creed, Canon of Dort. Canons of Dort. So, hindi, ang problema kasi is, hindi rin lang doon sa 3 forms of unity dyan nagbe-base. Kasi nga continuous reforming tayo, sempre reformanda. Kasi I don't want to parang limit myself to the 3 forms Kasi hanggang ngayon, marami pa tayong mga natutuklasan. Totoo po yun. Marami pa tayong natutuklasan. Hindi naka-confine lang dun sa 3 forms of unity. Hindi tayo naka-confine lang dapat doon sa 3 forms of unity. As long as it is clearly taught in the scriptures
and it is supported by traditions na hindi lang nila noon explicitly na identify anong klaseng belief. Church fathers na. Oh, yung mga church fathers kasi hindi nila pa na hindi pa nila na discover yung right term. Kaya highfalutin yung iba yung ginagamit yung mga wordings ng mga church fathers, parang doon din naka-confine yung truth doon sa terminologies. Yun ang napupuna ko sa ibang Calvinist. At yung mga Calvinist, yun yung pag sinabing reform, yung mga Calvinist yung mga dogmatic. Usually ang mga reform na talagang sa reform na tradition sila nananangan, hindi lang doon sa Calvinism, generally malawak ang pangunawa nila. At saka hindi sila humihiwalay sa society. Ang Calvinist may tendency sila na parang very dogmatically i-apply yung lahat ng itinuturo ni Calvin na yun lang talaga ang dapat gagawin. Bawal nga minsan sa kanilang tumawa nasa church ka, pag natawa ka, parang kailangan mo, lagi kang seryoso. Tapos very strict sa lahat ng bagay. Even sa oras, kailangan alas 12. Pagpatak ng alas 12, pagka sumobra ng 12:05, hindi ka na pwede. Wala ka na doon. Late ka na. So nawawala yung kabanalan daw kasi pag hindi ka nag-adhere strictly to the police sa pulisiya at saka doon sa rules and regulations. Parang ina-apply nila ng very rigidly yung sistema doon sa kanilang lahat ng ginagawa. Whereas ang Reformed theology is very friendly yan Ayun yung mga naka-discover sa US. Yun yung mga hindi yung Plymouth Brethren kundi yung mga Puritans. Kasi dalawang uri ang Reformed noon during the time sa England yung Plymouth Brethren. Yun yung mga tipong very, very strict Calvinist. Parang Calvinist pero hindi pa ang Calvinism sikat. So para lang silang ganon. Ang Puritans naman, yun yung very broad yung application nila sa buhay. So lahat ng sphere ng kanilang buhay, open sila sa pagre-reform. Not basically na ito na yung aking ini-apply ayon sa natutunan ko, ito na lang ako. And one of the best examples of Reformed theologian is John MacArthur. Talagang siya yung nakita ko na hindi nag-strict doon sa salitang Calvinist. Kaya nga sabi ni John Piper, hindi daw niya napapansin na si MacArthur pala ay Reformed. Kasi si John Piper basically Calvinist. Hindi napapansin ni John Piper kasi hindi ginagamit ni MacArthur yung salitang Calvinism at saka Reformed theology sa pagtuturo. Kasi yung kanya is Talbot siya Talbot Seminary is, leaning sila doon sa may pagka-evangelicostal. Sabi ni John MacArthur, pagka nag-strict, ginamit ko yung salitang 5 points. Ginamit ko yung salitang Reformed theology. Ang mga audience ko ay mga dating kasama ko sa evangelicals. So, paano sila, diba, magkakaroon ng identification sila doon sa strict na pamumuhay na hindi naman tama, kadalasan very rigid, parang nagiging Pharisaic, attitude, yung parang holier than thou. Legalistic na po. Legalistic. Yun ang nangyayari. So, we are open. We believe that a church can be reformed later in the later years ng pagpapastor ng isang pastor. At yun nga pag-aaralan natin is Peter Tanchi of Christ Commission Fellowship. Nagre-reform na ba siya? Is he reformed in his faith? So tingnan natin at pag-aralan natin. Basically, pag-aaralan natin yung kanyang mga sinasabi sa isang clip, Oo, Ilang clips ba yung ating naipon? Dalawang clips. At doon naman, i-expounded yung kanyang paniniwala sa... Actually, Calvinism yung kanyang tinuturo Tama po. At ang Calvinism is part ng Reformed theology, Kaya sinasabi niya, reform na ba? Pero yung kanyang particular na tinatalakay, soteriology, according to John Calvin's system. Yung 5 points, na part and parcel siya noong broader belief system ng Reformed theology, So, tingnan natin and then we will consider doon sa kanilang website, sarili nilang website, if they have already changed their statement of faith, Kasi mayroon tayo noong mga
articles na pinasulat sa akin ng Got Questions at nag-interview tayo ng mga ilang pastor, outreach pastor, or satellite pastor ng CCF at eventually ay sinabi nila na yon yung standpoint noon nung CCF na talagang mas leaning sila noon sa Arminianism during that time, no. Nakikita natin as years pass by ay may changes na nagaganap within Christ Commission Fellowship leadership and saka doon sa theology nila. So parang unti-unti nakikita natin na they are starting to make a stand dahil hindi naman nila itinuturo yung Arminianism, di ba? Nagaya ng pagtuturo nila sa Calvinism. So, mas leaning sila, nakikita natin, mas leaning na nga sila sa Calvinism or sa isang bahagi ng Reformed theology. So, tingnan natin kung ano yung ating mapapanood at ma-observe. And sabi nga sa scriptures ay purihin natin yung dapat purihin. Hindi naman tayo laging talagang critical. Kung talagang tama naman, why not ating sabihin na talaga namang tama di ba? So we are not after personalities. We are after sa katotohanan. Lamang kaya nga tayo malimit na nakakapag-criticize dahil nga ang napipicture natin kadalasan talaga ay either Arminian or itong Pentecostal charismatic belief system. Kaya tayo talagang walang mapiga at masabing totoo. Tingnan natin yung... Bali, ito po, Pastor, video clip na to. Kinuha ko ito dun sa kabuuan ng kanyang sermon. So, kinlip ko lang siya. So, tingnan po natin ang unang video clip. Sa Romans 8. He predestined, I'm going to discuss that, he called. What does the meaning of the word called? Those whom he called, he justified. We discussed this already, but I'll just repeat quickly. And those whom he justified, he also glorified. This is the timeline, the destiny of a child of God. God foreknew you. These are the important words. I want you to look at these important words. First is, God foreknew, he predestined, he called, he justified, and he glorified you. What is the meaning of the word foreknew? You see, for most people, you think foreknew means, sure, you know everything in advance. That is true. God... Tingnan natin, bro, doon sa susunod. Yung unang, yan, yung next clip. Yan na yun, makasunod. Tinalakay na yung foreknew. Yan. Destiny of a child of God. God foreknew, he predestined, he called, he justified, and he glorified. Do you know this glorified is technically a future tense, but here it is past tense? You know, we make promises, but we don't fulfill them. Not with God. God's promise he will fulfill. Look at this theological word. First, foreknew. What is the meaning of the word foreknew? You see, for most people, you think foreknew means, sure, you know everything in advance. That is true. God knows everything in advance. That's part of the meaning. But that is not the primary meaning of this word foreknew. It is more than that. God's foreknowledge does not mean he knows everything in advance only. God knows everything in advance, but God has a part in making those advanced things happen. Let me give Ito po, Pastor, yung medyo questionable doon. May part lang ba talaga? I think it's a wrong use of word. Kasi isang word lang siya na parang may part ang Diyos in advance doon sa iyong future. Ngayon, kung purely i-interpret natin siya as is, no? As is where is, kumbaga, na ginamit niya yung word na yan na may part ang Diyos in advance nga lang doon sa future ng tao, sa salvation,
medyo hindi lang part. Dapat hindi part ang sinabi niya. Kundi, ang Diyos lahat ang gumawa. Ay, Kasi pag sinabing may part lang ang Diyos, may part pa rin ang tao doon. oh, yan po. Yan. At lalabas na hindi siya Calvinism. So, medyo may defect yung Calvinism. Kasi sa Calvinism, ang lahat ng elemento sa kaligtasan at lahat ng kasangkapan ng kaligtasan, the end as well as the means are both foreordained according to John Calvin. So, ang problema lang doon, nakagamit siya ng salitang part. May part ang Diyos. Pag sinabing may part ang Diyos, parang hindi lahat ang Diyos ang gumagawa. So, in that is against Calvinism. Well, maaaring yun ay slip of tongue, yung tawag doon natin. No? Nadulas lang at nasingit yung salitang ganon. Usually naman, pag nagpipreach ka or nagtuturo ka, nakakagamit ka rin ng words na hindi tama minsan. Pero hindi yun ang ibig mong sabihin. So, it's unfair na doon lang sa salitang isa lang na yon na atin nang sabihin na mali. Lahat yung kanyang sinasabi. And what we are thankful, no? Thankful ako na itinuturo niya ito. Kasi bihira sa isang yung wider audience, no? Na makarinig ng Reformed theology or part ng Reformed theology, which is Calvinism. Kasi usually ay all over the Philippines ay lagi na lang hindi lang aware ang tao nang naririnig nila ay false doctrines. Like yung may part ka sa salvation mo nung ikaw ay kumilala. So si Jesus ay tumutok-tok. Kung hindi mo siya pagbuksan hindi siya papasok. Gentleman siya na para bang nagmamakaawa ang Diyos para ka iligtas at kung ayaw mong magpaligtas iiyak-iyak lang ang Diyos. So ganun yung napipresent sa evangelicalism mostly even Baptist, no? Hindi lang sa Protestant at sa mga tawag dito charismatic at Pentecostal kundi even sa evangelicals mayroong ganung connotation na ang salvation talagang ang tao ang final decision. Nasa tao ang huling decision. Ang Diyos ay nakikiusap pa sa tao na please naman ako iyong tanggapin bilang Savior. Gawin mo nga akong tagapagligtas Yun ang sinasabi nila So, they present Christ as effeminate Savior na hindi kayang magligtas kung hindi siya magde-decide. Kailangan may tulong ng tao. Ngayon sa part na sinabi niya na ang Diyos ay may part sa future, advance lang yung part niya na ginawa niya sa future ng tao, ay maaaring slip lang, yung nadulas lang yung word na yun. But basically, tinalakay niya yung foreknowledge, predestined, no? May napanood ko yung isa niya, yung predestined. Ano ibig sabihin ng predestined? Predestination. May destination ka na, but beforehand. So, yari na. Nakatakda na. So, maganda yon, no? Kasi ang predestination sa Arminian system is, pinidestin ka na maligtas dahil nakita niya in advance, napipiliin mo ang Diyos. Kaya, ang ginawa ng Diyos, nag-decide siya na ipredestin ka. Kasi nga, nakita lang niya na ikaw ay tutugon sa panawagan niya. Pero iba ang paliwanag niya yan. Sabi niya, talagang, it's all about God. Predestinate ka, so kaya ka naligtas. Hindi dahil sa nakita lang niya. Kaya kita mo yung sinabi rin niya na foreknowledge, parang sabi nga niya is, hindi yun lang, na alam lang ng Diyos. Hindi lang yun. Kasi akala ng iba, alam lang ng Diyos, kaya niya pinredestin yung tatanggap. So, yung tawag doon is self-election. Predestination by foreknowledge. So, sa kanya, hindi niya yung pinagsama. Pinaghiwalay niya at talagang ang Diyos ang na-foreknew na niya kung sino ang kanya. At di dahil nakilala niya sila, hindi dahil sila ay sumampalataya sa future, kundi dahil pinagdesisyonan niya na mapipredestin talaga sila na masave. So basically, leaning talaga. Leaning, yung sinasabi niya is mayroong leaning sa Calvinism na part ng Reformed theology. Kaya pag sinabi mong Reformed ba si Peter Tanchi, well, masasabi ko hindi pa talaga Reformed siya. Meron lang siyang pinaniniwalaan within Reformed system of belief. So yun. Ngayon, ang tinatalakay niya is Calvinism yun, yung tulip. Total depravity, unconditional election, limited atonement,
Ngayon, hindi ko pa siya naririnig tungkol sa limited atonement. Hindi pa po. Puro lang siya doon sa predestination, doon sa total depravity. Even total depravity, hindi ko pa rin narinig o na-expound niya ng buo yun eh. So, sa kanya is parang summary, no? So, we cannot tell for now that even yung Calvinism ay leaning na siya talaga roon ng 100%. Kasi nga, hindi naman niya na-expound yung per point eh. Parang ginagawa ni Pastor Peter Tanchi is, pinipresent niya as a summary. Opo. So without really digging deeper into the system of Calvinism, yung 5 points na bawat isang points, may malalim pa yan na explanation. Opo. So unless siguro na mag-series siya tungkol sa tulip, na bawat puntos ay kanya talagang i-dissect, saka lang natin pwedeng sabihin na 100% na naglilin siya. Maaaring na ngayon talagang leaning siya eh. Kumbaga ay ang tawag diyan is prima facie. Prima facie. Sa unang tingin. Kumbaga yung pangunang impresyon ay talagang leaning siya. Yun yung ating masasabi. Yung first impression natin do sa mga pagtuturo niya ay maaaring siya talaga ay naglilin pa lang. Hindi pa siya Calvinist. Kasi bakit? Kung totoong reformed ka, totoong Calvinist ka, wala ka ng drum set na maingay sa church. At yung mga kanta mo, di ka nakakanta ng Hillsong. Hindi ka nakakanta. Bakit? Alam mo yung doctrine ng Hillsong, may halong romanticism eh. Si Jesus ay parang boyfriend lang. Bethel. Bethel, di ka nakakanta ng Bethel. I believe mayroong sariling composer sila eh, pero mababaw kasi yung mga music ngayon, Theology nila. yung theology ng mga music, ng mga kanta nila ngayon, na nakikinig ako is the same pa rin sa evangelical sa typical evangelical church. And then naroon pa rin yung emotionalism. Sabi nga ni John MacArthur we don't make music para ma-emote tayo o para magkaroon tayo ng emosyon. Kundi yung ating doctrine ang magpuproduce ng emosyon. Ano ba yung alam natin sa Diyos? Ano ba yung tamang pangunawa sa Diyos? And that knowledge about God, about who He is, about who He was before, and who He is now today in your life, yun yung magkokos sa atin na tayo ay maging emotional. Pero not yung ikakanta ka para i-trigger mo yung emosyon. Hindi yun. Kung hindi yung kanta mo, dapat nakatutok dun sa katotohanan kung sino ang Diyos. At biblically speaking, talagang tama ang pagkaunawa mo doon sa kanta mo, tama ang iyong liriko, yung content. At yun yung magkokos sa iyong emosyon para ka makadama ng kasiyahan, para ka ma-satisfied. Hindi yung music mismo lang at saka yung sounds lang ang nagpapasatisfy sa iyo. So that is very, very shallow. That is very shallow. Hindi ka na emote, hindi ka na bless. Ang problema sa kanila is kahit mali-mali na at si Jesus na ay parang pagkagising sa umaga, si Jesus ang iniisip, parang laman lang ng iyong isip lang na parang tao dahil kailangan mo siya dahil siya ang magpo-provide sa iyo. May problema ka, siya ang tagapagpagaling mo. Kung ganun lang ang iniisip ng isang tao at yun ang laman lang ng lyrics, na Jesus is my healer, pansariling interest. Hindi yun tunay na pagsamba Kasi ikaw pa rin yung sarili mo pa rin ang iyong priority sa iyong pagkanta. Hindi ang glory ng Diyos ang iyong nakikita, hindi kung sino ba siya na siya Panginoon mo. Na kahit anong gawin niya sa iyo, you are still willing to surrender your life to Him. So kaya nga ang problema ay hindi pa natin masasabi sa ngayon na tunay na reformed o leaning na talaga 100% maaaring 25%, 30% naglilin sila ngayon sa Calvinism or sa Reformed Theology. Napakalawa kasi ng Reformed Theology para sabihin mong reform yun Hindi ganun lang. I suggest do sa mga nanonood, it's free naman online. I became Reformed. God used the book of Lorraine Beutner, The Reformed Doctrine of Predestination. That book was used by God for me to be reformed in my faith and practice. And until now, I still go back to that book
pagka meron akong mga katanungan sa Reformed theology. Halos Calvinism din siya, pero malalim siya eh. More on, ano kasi siya, predestination eh. Yung predestination part, yun yung aking talaga na-appreciate. And then applied sa salvation. So, tinalakay din na si Charles Hodge, yan yun, sila, si John Calvin, si John Knox, yan, Scotland, yung mga Scottish reformers, sa tawag dito, sa Netherlands nga, and then sa Scotland, sa England, yan yung time nila King Henry, yung time na yon na humiwalay yung Anglican sa Catholic Church, and then from Anglican Church humiwalay ang mga Puritans. Yun yung yung Calvinism in history andoon din. At saka isang pastor sa I think yung palatandaan ng nagre-reform isang church. Pagdating po doon yung nabanggit niyo po yung mga sa ng music sa church. Ay sinusunod po natin yung yung regulative na principles ng Yes, worship. No? Sila ay basta may masaya tayo. Hindi pwedeng mag-reform ang isang church na gano'n yung kanila. Ang focus ay emosyon, ang focus ay ma-please yung nakikinig para mag-express lang ng outwardly ng worship. Tama. Ang worship kasi sa atin is may deeper meaning na it is understanding the will of God in every aspect of our lives. And then when we worship, we understand that God should be elevated in our thoughts, in our words, and even the words that we use in our lyrics. They should reflect the sovereign love, power of God, the immeasurable love of God. Yung everything that God has done. Dapat yun ang laman ng ating songs. Not yung benefit. Kasi ang nangyayari is, ang laman ng mga kanta ng non-reformed churches, yung mga nakukuha nila sa Diyos. Yung kanilang ini-expect sa Diyos, nagagawin ng Diyos. Mahal na mahal mo ako, Panginoon. Oh, mahal na mahal kita. At saka yung kanilang expression lang ng pag-ibig. Hindi yung expression nila ng pagkamangha sa kung sino siya, kundi yung expression ng kung ano yung gusto nilang iparating sa Diyos. Kumbaga, mula sa kanila, patungo sa Diyos. Hindi mula sa Diyos, patungo sa kanila. Dapat ang kanta is, mula sa Diyos, sino siya, patungo sa atin. At ano ngayon ang dapat gawin natin. Sila is, ano ang tingin ko sa Diyos, yun ang sasabihin ko, kahit ano pang gawin ko. Kahit ano pang galaw ko, kahit ano pang sigaw ko, as long as yun ang gusto kong gawin Para subjective po, Pastor. Subjective sila. Tayo objective, yung worship. Sa kanila is subjective. Kung ano yung gusto kong maramdaman, kung ano yung gusto kong isipin tungkol sa Diyos. Basta feel mo na. Basta feel kong gawin at sabihin, pwede ko nang sabihin at gawin. Pala yun. Base pala sa feelings. Kaya nga, kita mo na lang yung, yung isang ilustrasyon na kung talagang mayroon kang gustong kantahan, yung taong yun ang kukonsultahin mo kung anong gusto niyang kanta. Di ba? Kaya nga, di ba, pagka mayroon tayong special number o mayroon tayong, may tinatawag tayo na parangal sa isang tao. Yung missionary, kunyari, noon na professor namin, babalik ng Canada. So, naghanda kami kung anong kakantahin namin. Ni-research namin, ano bang favorite niya na Christian song. So, kaya tuwang-tuwa siya kasi, paano niya nalaman yun ang favorite? Kasi, ang aming purpose kasi is for you to be delighted. Hindi kami ang masiyahan na pasisiyahan ka namin dahil sa aming gagawin. Hindi yon, kundi ano ba yung talagang inherently gusto mo? At yun ang aming i-discover at yun ang aming gagawin. Kaya tuwang-tuwa siya sa amin. Pagdating sa Diyos, hindi yun ang ginagawa kundi anong gusto kong kantahin para sa Diyos. Hindi din i-discover ano ba ang gusto ng Diyos na sabihin ko sa harapan niya. Karapat-dapat ba? Ang kakatuwiran po nila, ang Diyos naman ay tumitingin sa puso. Kaso nga mali na agad yung puso. Mali na agad. Kasi pag sinabi ang tumitingin sa puso, di-justify mo ang puso mo. Doon pa lang sa statement mo, you are justifying your intent and your motive. Na sinasabing kahit anong gawin ko, kasi okay lang naman sa Diyos yan. Kasi kung ang puso ko, sa tingin ko, maganda na rin siguro ang tingin ng Diyos. So you are judging
the judgment of God based on your own judgment of your motive. Not based on God's word. Kaya nga ang isang napakataas no na pamantayan ng mga Reformed churches ay yung sola scriptura. Scripture alone. So kung hindi sang-ayon sa scripture yung iyong doktrina, ang iyong paniniwala, ang iyong pananaw, ang iyong pagtingin sa mundo at ang iyong pakiramdam, pag hindi ayon sa salita ng Diyos, hindi iyon tama. So the scripture is our highest authority in all faith and practices. Kung yung practice mo ay hindi naman pinapractice sa scripture, well, you should practice that in the church when the scriptures don't practice that. So, if you are teaching something that is not in line with the scriptures, it's not supported by the scriptures, bakit ka naman magtuturo ng katuroang yun? No. O kung mayroon man iyon sa scripture, pero kinokontra ng ibang texts, ng ibang passages, yung iyong tinuturo. Hindi ka sure dahil yung isang tinuturo mo, ito lang naman ang nagsusupport. Pero yung iba namang surrounding text ay hindi naman kumukontra naman. So mayroon yung problema pa. Huwag mo nang ituro. So if you think that your doctrine is not 100% in accordance with the Word of God, then you should not teach it. Also, yung way of worship, hindi ka dapat, yan ang struggle namin. No? Kaya kasi tunay na nagre-reform talaga, tunay na reforming church, una muna yung doctrine and then sunod na yung practices. At ang pinaka-explicit na talaga masasabi nating maliwanag na palatandaan ay yung pagka ang worship mo na ay hindi na self-centered. Hindi na self-centered. At hindi na emotion lang. Hindi na yung naglaloksuhan tayo na parang pag ang hindi daw lumokso, hindi daw pagpapalain. Wala ba kayong mga kamay? Wala ba kayong mga kamay? Malakpak ang pinagpala ng Panginoon, walang kamay. Ay walang kamay, putol yung isang kamay. Wawa. Ay dito siya papalakpak. Kasi wala yung isa eh. So, ang hindi lumukso ay hindi talaga na-satisfied sa Diyos. Yung bang satisfaction mo ay nakadepende sa taas ng lukso mo. So, puro external lang. So, yun ang yung isang malinaw na palatandaan na ang isang tao ay tunay na talagang naniniwala sa sovereignty ng Diyos, sa kanyang pagsamba, ay yung mismong kanyang inaawit ay hindi na nakasentro sa kanyang sarili, kundi nakasentro na sa Diyos. At yun yung malinaw na palatandaan. Not basically doon sa ano tayo, no? Pag sinabi nating kanta, ang sinasabi natin ay hindi yung parang may limitasyon lang tayo sa doon sa instrument. Na parang ayaw na natin ng electric guitar, as long as may decency pa rin, no? At mayroong sense of awe and wonder yung sounds. Hindi natin kino-confine sa instruments lang kundi but basically tayo, it's more on the doctrinal side of the song. Okay. Pero hindi naman na tayo nagra-rock and roll dapat sa church, no? Nag-hit back. Kasi yung genre na yon hindi pang church. Tama po. Nga kung gusto mong kumanta ng rock and roll na worship songs, wag sa church. Mag-concert tayo. Doon tayo sa Luneta. Wag nating sabihin ito ay worship. So this is a celebration of God's goodness. So may tamang lugar para sa lahat ng gawain. May specific, dadalhin mo pa, oras na nga para sa Diyos, dadalhin mo pa rin yung iyong makamundong lasa. Makamundong panlasa mo, yung pa rin ang dinala mo sa loob ng church. So, we let the Word of God shape our tastes, even in music, even sa ating mga iniisip, no? Sa mga paraan natin ang pagsamba. Okay na lang, si Brother Tamil, nare-reform na no? Kung hindi, dadalhin niya talaga yung drum set niya. So we use drum set but not yung pag-worship. No? We use drum set in like concert, like celebration. Let's celebrate. So music is a gift from God. Dogmatic naman yung Calvinist yun, yung Bible Baptist, Reformed Baptist yun. Pagka yung hindi ka nakakanta ng mga love song, kasi kahit wala sa church, huwag kang kumanta ng love song. Kahit maganda naman ang lyrics, because music is made by God to be enjoyed. Even the chirping of the birds, even the stars are humming, no? Sabi sa scriptures.
They are making sounds for God, for the Lord. So, and we believe that all things are to be enjoyed if they are not they are not sinful. It's for God because it's not sin. Kumakanta ka lang naman tungkol sa mga country roads, Take Me Home. Di ba? Mga tawag yan, ano? Country music. O, country music. Yung love song na maganda, di ba? Na-express mo talaga para sa iyong asawa o para sa iyong minamahal, para sa anak, no? Wag lang po yung may mga double meaning ng mga kanta. Oo, at saka yung mayroong kapangangalon niya, no? Sana dalawa ang puso mo. yun. Medyo wag mong hindi ka ma-enjoy doon. Baka naman dalawa na ang puso mo. Kaya ni-enjoy mo. Pag-usapan Doon po pa lang sa music, mati-change ka na eh. If you are truly reforming. Tama. So, napapag-usapan po natin ito no? Dahil, ayun nga, we're talking about Reformation. No? Ano ba yung genre na nararapat sa isang nagre-reform na church? Genre ng music. I mean, kailangan ba yung mga masasigla, rock and roll? Meron pa ba? Pwede mo ba masabi na isang church na reforming ay mayroong mga ganong music para sa church o hindi? Mababaw pa siguro mga nasa second stage or third stage. Reforming pa lang talaga. Kasi hindi naman automatic na yung culture na yon na pinapractice sa church ay agad-agad na maiilapat mo eh. O mai-practice mo eh. Na biro mo, dati kayong nagugulungan, biglang silent lahat. So mayroong, depende yon doon sa level ng pag-adhere. Kaya po. At doon sa talagang commitment ng leadership. Kasi it starts with the leadership. Opo. Parang G12 din. Nag-start naman sa leadership yan eh. Kaya kailangan yung munang leaders ang ating gawing G12. Dito follow na lang. Diba? Laging yung leadership ang nauuna. Tama. Pag naligaw yung leaders, di ligaw lahat. Kaya pag nanindigan ng leaders, yung mahahawa yung tagasunod. Yung ayaw magpasakop, ay di talagang ayaw. Pero yung leadership ang mauuna dapat. Kaya yung pag strong ang leadership doon sa pag-reform at mabilis din ang changes. May kilala po ako pastor ng church no. Nasab ko pa siya pero reforming sila. Dati nung hindi pa siyang pastor doon ay may mga ganun silang nakanta. May mga instrument, may mga drum set. So nung ito ng pastor na ito, Pastor Derek Torpan, ay siya na yung naging pastor doon. Unti-unti niyang binago. Unalis na yung drum set. Ang kanta nila ngayon, mga sovereign grace na rin. Wala na silang drum set. So, congregational. Sasabihin nila dry. Sabi ng mga dating Pentecost, dry naman dito. Oo nga po. Wala ritong movement ng Diyos. So ang movement kasi na doon nabubuking eh. Na yun ang movement sa kanila, yung music eh. So napakababaw ng movement nyo. Ay di pwede rin naman nating ipamove ang Diyos pala. Pagka tayo ay kahit wala sa church, ba't magkantahan din tayo, may movement pa rin. So, ang tanong is, ano ba talaga yung movement ng Diyos? Yun ba'y pandinig at emosyon? O yun ay talagang pagbabago ng isip mo para makonform sa Word of God? Yun talaga ang dapat eh. Yun ang kilos ng Diyos eh. Yung ikaw ay ginagawang kawangis ng Panginoon Jesucristo. Yun ang pinaka-goal ng Christian living, ng Christian faith. So by the way, ang foundational theological pillars na ay scripture alone, faith alone, as justification by faith alone. At medyo diyan, hindi ko pa narinig yan. Masyado, no? Kasi sa CCF, no? Sa CCF is, ang observation pa natin is more on moralism. Moralism is a manner of preaching that focuses on imitating biblical characters. Tama po. Parang life of Abraham. Yeah. Parang you will study about the life of Abraham and then yung mga good gestures, mga good moral principles o moral principles na kanyang inilalapat na ayon sa utusan Diyos. Tapos yun yung parang i-apply na let's be like Abraham, Noah, David,
More on biographical eh. Kasi not so much on doctrine kasi ang CCF eh. Totoo po yan, Pastor. Mabigyan natin doon sa maraming mga preachers po nila. Sunday. I think si Peter Tanchi pa lang po na ko na nag-preach ng tungkol sa doctrine. Kasi in fairness, si Pastor Peter talaga, more, ano siya eh, more studious than other Yes. contemporaries niya diyan eh. Kasi of course, siya naman ang founder. No? At nakakatuwa naman na siya yun talagang nangunguna na magturo. Pero si Saking ay medyo nag-improve na rin. Kasi dati ang kanyang preaching is more on tithing eh. Na kung magta-tithes ka, mapapatunayan mo na talagang ikaw ay may pananampalataya sa Diyos. Pag walang tithes, medyo questionable ka. At kaya daw naghihirap ang bansang Pilipinas dahil sa mga Kristiyano na hindi nagta-tithes. Hindi dahil sa mga korap. O kasi korap daw ang mga member ng CCF. Buti hindi nagbabaklas yung mga member ng CCF, no? Na hindi nagta-tithe. So it's more dangerous than preaching the truth. Because if you preach something that is overkill yung overkill na wala namang sinabing ganun na ang mga hindi nagtatights ang dahilan ng korupsyon So masyado siyang out of context So medyo mas dangerous siya kasi doon you stay in the scriptures mapupuna naman iyan. Ang maganda sa CCF is mostly naman iyan ay yung mga talagang white collar jobs. Mga ang tawag diyan ng CCF ay mga nasa middle class. Yan yung mga nagtatrabaho, yan yung mga working class, yan yung mga active na nagko-contribute sa society sa iba't ibang paraan, taxes, everything. Kaya malakas ang ang appeal ng CCF sa mga politicians. So kaya ini-invite si Pastor Peter Tanchi. One time in-invite siya sa Malacanang to pray over for the president doon sa kanilang grupo doon. Nang isa lang take away ko doon na hindi masyado akong nasatisfied. Maybe he has other reasons, but he did not exemplify or he did not talagang expounded on the gospel. Hindi mo na kailangan kasi na mangaral ng moralism Kasi yung moralism, it cannot change Kasi practical lang yun But if you preach about theology, yung ginawa ng Diyos, doon kikilos kasi ang banal na espiritu doon sa gospel preaching Kasi the word of God, the Holy Spirit only works through the word of God. Pagka ang iyong mga pinipreach ay moralism, only moralism, not theology, so baliwala yun. Sayang. Sabi ko sayang opportunity kasi pinakinggan ko ng buo yung preaching niya. It's more on example, living as a good example, as a public official. But sabi ko nga, sayang. Kung ako ang binigyan ng pagkakataon, ginaspel ko na siya. Tsaka yung gospel is hindi ka aatake sa tao Kung atakihin mo yung kanyang maling belief na you believe that you can save yourself, that's why you join your religion. O you perform your obligation sa iyong church. Diba? Nagsisimba ka, ganyan. Pero ito yun, mali yun. No? So hindi ka attack doon Doon sa kanilang korupsyon di ba? Kung moralism sana, inatake mo na ng buo, di ba? Huwag kayong kurap. Pero sadly, sana, yun lang aking take, yung isang unsatisfied takeaway doon sa kanyang sinasabi. Pero, I admire his being, yung ready na i-share talaga ang kanyang nalalaman. And hopefully, sana siya ma-invite pa rin siya and then we hear him talagang to expound what God has done to save human beings who are sinners. Okay? Ngayon siguro, tingnan natin yung kanilang, kasi ang magiging basis talaga natin kung talagang nagre-reform ang church, doon sa statement of faith nila Meron pa ba tayong isang video pa? Isa pa po. Tingnan panoorin. Huli, bro. God is in control. Yes or no? You are responsible. Yes or no?
These are all true. Do not focus on one truth at the expense of human responsibility. Do not focus too much on human responsibility that you neglect the sovereignty of God. But they are both taught in the Bible and they are equally true. How can that be? My simple mind tells me this. I am responsible for my choices. I am responsible. But God is sovereign. God invites all sinners. God wants every sinner to be saved. Whosoever will can come. It's an open invitation. So I made a choice. I enter heaven through Jesus. Then when I look back, I have goosebumps because I see right after the entrance my name. Chosen. Peter. God is Okay. Tinawag siyang Hindi pa talaga ganap. Kumbaga, talagang nasa intermediate level. Hindi pa siya beginner, pero intermediate. papunta ng intermediate. Kasi yung word na God wants all men to be saved, dapat yun ay may explanation. Kasi pagka sinabi mo yan, yung mga hindi informed sa kahulugan noon, iisipin na, ba't hindi niya maligtas lahat? Kung God wants all men to be saved. Parang gusto lang niya. Parang gusto lang niya, tapos ikaw talaga pala ang may desisyon. Lalabas pa rin doon. Pero, yun nga, dahilan nga sa, he is unlike John MacArthur. Pag sinabi ni John MacArthur, God wants all men to be saved, meron meron yang, ang tawag doon is disclaimer. Laging may disclaimer yan. Kasi iisipin mo, kung tunay kang reform, may tendency dyan na yung taong makikinig doon sa yung sinabi ay mag-conclude ulit na talaga palang gusto lang ng Diyos. Pero kung ayaw ko, pwede rin ayawan din niya ako. Di ba? Ako talaga pala magde-decide. Hindi niya, pag si R.C. Sproul yun, malinaw yun. Sabihin niya, God wants all men to be saved. And that is His, will of disposition. That's His dispositive will. Just like a judge that he doesn't want a criminal to be punished by hanging, but he must punish. So yun ay in a form of a wish. Yun yung damdamin lang. Yun yung feelings ng Diyos. Disposition niya yon. But His decretive will is to punish and to elect. Di ba? To elect those who will be saved and He will give them the power to believe through the regeneration of the Spirit. So, yun. May disclaimer yan dyan sa Reformed Theology. Yun nga. Makikita natin na hindi pa talaga ganun kalalim. Somehow, nawa. Dahil matalino naman si Pastor Peter. I do believe he is still considering na kung ano talaga yung stand. And I'm thankful sa Diyos na nag-uumpisa siya na mag-preach about that. Sa every time that he preaches about Reformed theology, I'm delighted Deep inside, I'm delighted. Kasi mas maraming tao yung makakaunawa ng katotohanan. Kasi mas marami siyang audience At pwede siyang gamitin ng Diyos sa revival. Kasi ang true revival will come only if the true doctrine is preached. Revival will not come if the true doctrines of the scriptures, the real and the biblical teachings of the scriptures are not preached. It cannot happen. Yung revival sa isang bansa hindi mangyayari. During the time of makikita mo sa history, ang mga precursors, ang mga ginamit ng Diyos sa revival sa isang bansa, like for example, Jonathan Edwards, reform yan Presby yan. Si Jonathan Edwards. Tapos, sa England naman, Charles Spurgeon. Reform yan. Expressly Calvinist yan sa kanyang belief system. At reformed sa kanyang overall theology. Si John Knox. During the time ni John Knox, nung siya ay makapag-aral kay John Calvin, pagbalik niya ng kanilang sa Scotland, na-incorporate niya, may mga kaibigan siyang naging Christians, naging Reformed. Na-incorporate nila yung Reformed doctrine sa Congress, sa Constitution. And there was a time in the history of Scotland that there are no more
ano yun, mga prisoners. Wala na daw trabaho yung mga bantay bilanggo at nawalan ng trabaho ang mga pulis. Kasi naging moral yung bansa during that time. But prior to that, Roman Catholic siya na bansa. Pero nung ma-revive siya at naging Christian country, naging ano siya, naging model of moral standard ng buong mundo yon during that time. Ngayon hindi na kasi na uli na pasukan na sila ng Pentecostalism. Kaya walang Pentecostal at charismatic na magkokos ng Reformation. Walang prophet na bago ngayon magkokos ng Reformation kasi puro palpak eh. Paano makakapag-cause ng, paano magkokos ng revival? Yun ang hulat, hindi natupad. Paano ko papaniwalaan ng tao nun? May bago na namang sumasakay, di ba? Yung sa Ghana, sa Africa, si Noah Ebo Noah. Nahuli na, no? Kasi pinambili ng Mercedes-Benz yung pinanghingan niya ng donasyon para daw magtayo ng ark. Kasi daw, starting December 25, uulan daw sa buong mundo. Kaya mga tao, sabi nila, sayang hindi umulan. Nanginayang pa dun sa hindi pag-ulan. Hindi nang hinayang doon sa pera kasi sila bulag na tagasunod. Ang mga blind followers, hindi nang hinayang sa binibigay nila eh. Kasi kaya nga sila nagbigay, naniniwala sila. At pangangatawanan nila kasi sayang. Pag hindi nila pinangatawanan yung mali, sayang yung binigay. And there are false teachers because there are supporters. There are gullible supporters. Ngayon, ang revival ay nagaganap lang sa isang bansa pag totoong nagiging Kristiyano at reform ang nag-uumpisa. Yes. Adoniram Hudson sa Burma. China, ang nauna dyan, alam ba niyo kung sino ang nauna nag-evangelize sa China? Hudson Taylor. China Inland Mission sa history. Reform yan. So wala kang makikita sa history ng Christianity na naging Charles G. Finney, ano nangyari nung siya? Wala. Naging karnal ang buong Amerika. Ang kanya kasi is revivalism. Yung Billy Graham, anong nangyayari? Wala. Sabi nga ni Billy Graham, nung malapit na siya mamatay, no? Sabi niya, baka daw ang mga Muslim meron din doong save. Kasi naunawaan ko yung salita ni Billy Graham na yun. Kasi sobrang tanda na niya at nagawa na niya ang lahat, nakapag-evangelize na siya, nakapagpatanggap na, ang dami-dami tumanggap, hindi naman talaga naging totoong Kristiyano. Frustrated siya. Kasi ang problema kasi sa hindi tama ang doctrine na lalo na sa soteriology na sa iyong lakas sa iyong kapangyarihan o sa iyong kakayahan ng kaligtasan, madi-disappoint ka kasi hindi naman talaga eh. Kahit na ang tao tumanggap, pag hindi talaga yan elect, kahit pa mag-iiyak yan, maglulupasay pa yan, sabihin mo, nanalangin pa yan ng pagtanggap. And again, that's one evidence na hindi pa talaga Reform or Calvinist, no? Ang CCF, kasi dito sa kanilang Position on Theological Systems, sa Christ Commission Fellowship website, meron sila ritong isang page na dito nila, kumbaga, inilahad yung posisyon nila sa mga theological systems. At ito yung sinabi nila. Sabi nila rito, maganda kasi sa kanila manggaling kung totoo ba talaga na sila ay Calvinist na. Ayon sa kanilang website, hindi sila Calvinist. Sila ay nasa middle. Sila ay Biblicist. Biblical kami. Hindi kami Arminian, hindi rin kami Calvinist, kami ay Biblicist. At ito ang sabi nga nila. No? May human limitations daw kasi. So sabi nila sa initial perspectives under our human limitations, God gave us the accounts of Scripture from which we seek to understand who He is. And now He wants us to live. Yet, even with this revelation, we must accept that as human beings, our understanding of His Word, even under the guidance of the Holy Spirit, is limited. Therefore, sabi niya, when we approach the study of theology, we must accept first that we cannot fully comprehend God. God did not choose us to give a book on systematic theology or an encyclopedia of theological knowledge. He gave us the Bible, so Biblicist lang. So we have everything we need to have faith in Jesus and follow Him, but He didn't. Nor He is obligated to answer every question we have about His nature and character. Okay. Sabi niya rito, ganito. Most of the present theological debates and discussions are about two theological systems, Calvinism and Arminianism. So, sabi niya, are they necessary? Ito na. At necessary ba yung Calvinism or Arminianism? Sabi niya,
Theological systems are attempts by theologians to organize and explain everything that can be known about God in a systematic way. Okay, tapos the proponents usually argue that their system is the best way to understand the nature of God, blah, blah, blah. Ito natin, para mabilis. Sabi niya, none of the systems can account for everything because of the natural limitation we have as people trying to interpret all the mysteries revealed in God's Word. In most cases, the systems also introduce things that are not explicitly in the Bible to make the system more coherent. So that's why, sabi nila, we don't adhere to any of the system. So hindi siya Calvinist. Kasi isang ebidensya kung talagang Calvinist na sila, pabaguhin nila ito. Ako, aside pastor, unang-una, kung ako talaga na-enlightened at talagang na-satisfied ako sa Reformed theology, unang-una kong gagawin, iuutos ko sa aking website administrator. So, tingnan mo yung page na yun, palitan mo nito. Palitan mo ng Westminster Confessions. Kasi yun ang unang-unang ginawa ko. When I learned about the Reformed doctrines, unang-una kong ginawa, yung mismong system of faith ko, binago. Yes, And pati yung church namin, pinalitan ko lahat. Galing sa ABCOP na parang may pagka-Armenian. Inalis ko lahat. Pero, meron akong niretain na yung infant salvation. Kasi doon sa Westminster Confession, ang pagkakaiba lang kasi, may nakasulat na elect children. Parang may elect children, may non-elect. So inalis ko yung mga kasi I believe that all children dying in infancy are all saved by virtue of the atonement. So yun lang yung pagkakaiba. And then inalis ko rin yung amillennialist, parang may ng amillennialism. Kasi ako premill ako eh. Ako ay historic premillennialism. I'm not dispensationalism. Hindi ako dispensational. I'm historic premillennialist na may konting twist. I believe in pre-tribulation. Kasi sa historical premillennialism, wala yung tribulation. Pero may millennial kingdom. Ako naman is historic premillennialism pagdating sa eschatology doon sa literal kingdom, 1,000 years. Katulad ng historic premillennial. Kasi sila Justin Martyr, sila si Irenaeus, si Hippolytus, sila ay mga premillennialist. Although they don't believe in the yung tribulation. But yun lang yung pagkakaiba. And then also yung church. Yun yan, si church. Sa pure Calvinist, hindi lang Reform, no? Sa pure Calvinism ay ang church is absent sa Old Testament. Seed form, nasa seed form sa Old Testament. Meron ng church. Sa premillennialism, sa historic, ang church nag-umpisa sa Acts. Kasi nga pinalitan sa millennialism, pinalitan na ng church ang Israel sa plano ng Diyos. Wala nang Israel. At ang bago ng Israel, ang church mismo. Sa historic premillennialism, combined. Ang church ay binubuo iisang katawan. Gentiles and Jews in one body. Yun ang church. Yun, hindi siya Israel. But nag-exist na po. Nag-exist na siya in seed form. Sabi niya, why has CCF chosen not to adopt a specific theological system? O, diba? Sabi nga nila, we did not choose to adopt a specific theological system. So, sila mismo may sabi. So, hindi pa talaga. So, we judge by what was written o what is written. And yun ang ating abangan. Kung si Pastor Peter Tanchi ay tunay na magiging Reform, magiging Calvinist sa kanyang soteriology, expect natin, aabangan natin yung kanilang pagbabago dito sa website. At pag na-reform na talaga ang CCF, I will join CCF. Bakit hindi? Tutulong ako pa sa mga pastor. Bakit hindi? Bakit hindi? Kung pareho na naman tayo ng paniniwala. Pero dapat tunay. Kasi pastor sa akin, magkakape na kami. Tsaka ini-invite kasi akong magkape ni si Peter Tanchi Jr., yung anak ni Pastor Peter Tanchi. Kasi nga, when I wrote about CCF sa God Questions, napakaraming mga, parang akala nila sinisirahan. Hindi, kung sinisirahan ko kayo, hindi ko kayo bibuild up, di ba?
Actually, ang dami kong dinala sa CCF na nagtatanong din sa akin. Kasi mula nang si Pastor Peter ay mag-express ng belief about Calvinism, may mga na-endorse na rin ako doon. So, hindi ako yung basta lang parang gusto ko sirain kayo na inggit daw kasi ako daw marami. Tuwa nga ako kasi marami kayo eh. 'Di ba? Kaya lang kahit marami kayo kung mali, paano ka matuwa? Ay ngayon kung tama kayo, hindi natin kinaiinggitan ang dami kasi we started as small and we don't want na parang doon ang ating identity na doon sa number. Eh di wala ka ng kasiyahan pag di ka marami kung yun ang kasiyahan mo, di ba? Ang kasiyahan natin nasa Panginoon. Ang measure kasi ng success sa iba is number, building. Ang measure ng success sa Panginoon is faithfulness. It's not fruitfulness. Fruitfulness is just a result of being faithful. One of the results. But even if you don't multiply, you are still faithful because there are other fruits pa rin. Yung faithfulness, yung inner fruits of the Spirit. Isa lang yun na external eh. Paano yung internal? Yung love, yung long-suffering. Yun ay fruits din ng faithfulness sa Panginoon. Ang dami kasi po mga churches ngayon, Pastor, na marami talaga sila. Ay, ano naman? Mababa. Mababa. Paano naman yung mga nasa bukid? Hindi faithful, hindi talaga dadami yun. Kahit anong faithfulness mo doon. Naroon kasi isang community na ang population ay 200 lang. O, di ba? Siyempre, hindi naman lahat maging Christian yun. Kung sa 200 ay mayroong elect doon na 100, maliit pa rin. Oh. Di ba? Pero kalahati na. So, it's not the measure. Number is not a measure of success, but faithfulness is. How are you faithful to the word? At ang mga nagiging faithful lang, siyempre, mga elect, Pastor. Yes, hindi naman maging faithful yung non-elect. Kaya gaano man karamihan, karamihan naman sa kanila. Yes, kaya hindi sila faithful, hindi naman elect. So, yun yung mga kambing. Di ba? Patutuwa ba ang Diyos sa kalaban? Kambing nga sila eh. So, paano matuwa ang Diyos sa anak ng demonyo? Okay. Di ba? So, dalawa lang naman talaga ang citizenship eh. Either you are a child of God or you are a child of the devil. So, there's no in between. Walang iba. Kundi, kung ikaw ay hindi Kristiyano, anak ka ng demonyo. Kung ikaw ay tunay na Kristiyano, ikaw anak ka ng Diyos. Wala ditong neutral ground. Kaya walang neutrality pag sa truth eh. You cannot say that you are in the truth, but you are still believing that there are other truths and that are the truths that are opposing your truth. Tika muna, paano naging truth ako kung nag-oppose yung truth mo sa akin? Because there's only one single truth. Pastor, kung hindi siya Calvinist, ano yung linya niya talaga sa panahon ngayon? Lalo na sa pag pinagbatayan po natin yung kanilang state of the faith. Reform, siguro, they want to reform. They want to reform. They have the desire to reform the church. In terms of theology pa lang, not in practices. Kasi, kung hindi ka pa reform talaga sa theology mo, hindi mababago ang practices mo. So, kaya nga yung practices nila, hindi pa rin talaga. So, maaring they have a desire. They have a desire to change from being neutral to being reformed in their faith and practice. And when that time comes, tayo matutuwa talaga. Ako, natutuwa na ako ngayon pa lang. Hopefully, they will continue to reform their system of belief. Sabi po ni Renz, I think classmate po to sa Master, very unlikely palitan nila yan dahil marami CCF pastors ang active sa Grace for All College na vocal critic ng Reform Calvinist. My parents are both from CCF. Kahit may Calvinist pa sila, marami pa din unbiblical practices in still having fellowship false teachers. Wala rin. Actually, yung Grace for All Coalition, talagang Armenian sila, no? By their systematic belief nila, talagang Armenian system. Uso ever sila eh. At saka, they tend to, attack
They tend to attack Calvinists. Tama. So ang ginagawa nila ay inaatake nila minsan ay hindi na healthy. Hindi na nakatutok doon sa doctrine lang, kundi parang sinasabi nila itong mga taong ito nabulag. No, nabulag daw. Parang misinformed. Parang sabi nga, di ba may isang post kanina na cultic daw ang opo. Calvinism. Pero hindi pa natin sinasabing cultic ang Arminianism. Di ba? Pero tayo- Minsan hindi tayo nagsabi na kasi ang Arminianism is ano lang siya. Ang tawag diyan error. Error siya. Opo, Erroneous. But not cultic. Pag sinabi mo kasing cultic, ay may element na yan noong mind control, manipulative strategies. Meron ng ganon. Tsaka siguro pagdating doon sa mga main doctrines ay hindi biblical. Pwede natin sabihin na. So erroneous pa lang ang Arminianism but not yet cultic. Ngayon, the problem is dahil nga error siya, there's a danger na probably Naging they can become cult. Yun yun. Kasi nga nag-uumpisa sa pagiging man-centered yung cult. Yung prosperity teachings ay nag-umpisa iyan sa Arminianism din. No? Kasi kung hindi ka magiging prosperity preacher at false prophet if you are reformed, if you are Calvinist. Kasi sola scriptura ka nga sumobra ka sa script, hindi ka pwede. Sobra scriptura ka na. So, aalisin mo kasi yung sola scriptura na pinakapangunahing pundasyon ng belief system ng Reform na scripture alone. Ngayon, pag wala sa scripture yung sinasabi mo, ay hindi ka talaga Reform. Aalis ka roon. So that's why it's very, very hard to become a cult sa Reform. Mas madaling maging cult pag ang iyo pang paniniwala sa sarili mo pa na lakas ang iyong kaligtasan. At doon nga talaga nag-uugat ang mga mali. Katulad ng Jehovah's Witness, si Charles Russell, anak niya ng pastor na evangelical, hindi Reformed. Naging kulto. So kaya, yun ang problema, no? Pagka hindi tunay yung Reformation, at kunyari lang, ma-reveal pa rin yun, hindi yun. Kaya nga sabi ni Renz, no, ay hindi talaga. Tama. Very unlikely. Very unlikely, pero still nga, Renz, no, to God, nothing is impossible So, hindi natin alam, malay mo. Talagang ihiwalay nga lang. Alam ba, si Pastor Peter, maging tunay na Reform, ay talagang either i-ano niya yung mga pastors niya to adopt yung theological system or else alis ka. We will not support you anymore. Kasi hindi naman pwedeng inclusivist ang Reform Kaya nga Reform siya Inclusivist siya pagdating sa social concern. Malakas kasi ang tunay na Reform sa social concern. Kasi they believe that in all spheres of our lives, we must exert all efforts to, diba? To reach out to the community. Yes. And so doing, tayo ay makapag-share ng gospel. Yun naman ang pinaka-main trust ng social concern, to share the gospel. At malakas ang Reformed theology sa evangelism. Pero hindi showy. Hindi showy. Malalaman mo lang, parang si MacArthur. Ni-evangelize na pala niya yung mga taga-talbot na sa Reformed theology. Di pa alam, Reformed na sila. Kaya na-surprise yung mga nung malaman, Reformed ka pala. Oo, pero hindi ko sinasabi. Di ba? So, it's very, very alarming na yung mga Grace for All Coalition, no, ay talagang bumubuo ng isang pwersa na para bang gustong buwagin ang mga paligsahan ba tayo labanan ba tayo ng reliyon sa reliyon? Coalition talaga. Coalition So tayo ay walang ganun. Samantalang tayo meron lang tayo gospel coalition. Hindi tayo nagko-coalition na parang ang talagang main goal niya, objective nila is to kill Calvinism. Graceful. Ang problema is misrepresentation. No? Pag pinapanood natin, misrepresentation ng Calvinism ang tinuturo Kasi hindi naman talaga nila alam. Actually, kahit po, Pastor, yung galing sa Reform, sa Calvinism, nalipat siya sa Arminianism, yung pastor na yun. Hindi naman talaga niya alam nung sinabi niya ng gano'n pag dating naging Calvinist. Pero ang totoo, Hindi niya naintindihan. base sa pagsalita po niya, hindi naman talaga pala niya na-root yung Calvinism talaga. Kaya pala siya po ay na-convert sa
Yes, oo, okay. Wala pa rin, kasi ang problema sa mga nagsasabing Calvinist o Reform na biglang aalis, hindi talaga naintindihan yon. Yes. Kasi kung naintindihan mo, hindi ka naalis. Kasi sobrang overwhelming yung yung Reformed doctrine. So sobrang overwhelming. You will surrender everything talaga. At hindi ka na babalik pa talaga sa Arminianism. Pag natuklasan mo ng honest to goodness, natuklasan mo talaga yung katotohanan na tayo pala wala kahit ano ni singkong duling na yambag sa ating kaligtasan, sa ating sanctification at lahat. Pati lahat wala. Zero. Talagang you will fall down, di ba? You will bend your knees before God. And you will not go back anymore to yung mga self-centered teachings. Self-centered theology. Kasi ang Arminianism, self-centered yan eh. Ikaw ang dahilan kaya ka inilik. Dahil nakita ng Diyos nung una pa na tatanggap ka, kaya inilik ka. Ngayon, kung ayaw mo na, i-unelect ka. Kung nalaman din naman pala niya ang future at alam naman niyang tatanggi ka uli, bakit ka pa rin niya pinili para i-elect? Diba? So parang limitado lang pala yung foreknowledge ng Diyos doon sa point na ikaw ay tumanggap. Pagkatapos ng araw na ikaw tumanggap, after 2 days, ayaw mo na, hindi nakita ng Diyos. So ang problema doon sa salvation, election by foreknowledge, na kaya na-elect ang tao para iligtas, dahil nakita ng Diyos mula sa nung una pa sa walang hanggan, nasasampalataya ang tao sa certain point ng kanyang buhay, ng kanyang existence. O kaya siya inelect. Ang problema doon, naapektuhan na ngayon, pag nawala yung salvation, pag nawala yung election, at nawala, kasi ang consistent Arminian ay nawawala eh. Pagka kasi hindi nawawala, 1 point Calvinist ka, huwag mong sabihin na ikaw ay Arminian pa rin doon. Kasi may 5 points yan. Ang Arminian may 5 points din. Ang problema sa Gospel for All Coalition, 4-pointer sila na Arminian. 1 point Calvinist. Diba? Mapapansin mo. Calvinist ka rin naman doon sa, doon sa nakikinabang ka na hindi nawawala ang kaligtasan eh. Parang self-centered kasi yun, hindi nawawala ang kaligtasan eh, no? Parang grabe, hindi nawawala. Talagang ikaw talaga secured ka, di para sa'yo yun. Kaya kinukuha na. Pero kung babalikan mo ang history, hindi ka consistent Arminian pag naniniwala ka na hindi nawawala ang kaligtasan. Aminin mo na. Kasi kahit i-trace mo sa history, wala talagang Arminian na pure na naniniwala na hindi nawawala ang kaligtasan. Ang paniniwala nila, nawawala. Kaya nga mayroong yung 5th point, yung falling away from grace. Napupurpit ang napupurpit. Naibabalik mo, nawawala. Pag namatay ka at hindi na nagpatuloy, sa impyerno ka na. Yun ang Arminian system. Yun ang ayaw nilang talakayin. Kasi bakit? Doon sila na yung pala sa inyo, ang Diyos, limitado lang ang kaalaman doon sa pagtanggap. Hindi niya nalaman na tatanggi pala sa huli. Di ba? So, ang dito, hindi na tungkol sa kaligtasan ang issue. Ang issue na rito ay yung essential attributes ng Diyos na all-knowing. Hindi pala niya alam yung point na yun, na siya pala tatanggi in the end. So kaya dito, ang issue ng soteriology is not only an issue about salvation, but it's an issue about who God is. It is about God's sovereignty. It's not about salvation per se of the soul. Na-atake na nila. Yes, but you are attacking the very nature of God. Yung essential attributes, yung isa doon na omniscience. At saka omnipotence affected din eh. Ibig sabihin ba, wala ba siyang kakayahan na, di ba, patuloy kang ingatan? O hindi pala omnipotent ang Diyos sa kaligtasan? Meron palang natira siyang kawalan ng kakayahan at yung pag-ayaw mo na, hindi na niya kaya kang ingatan. Pero marinaw. Affected pa rin yung omnipotence. Kaya nga, attack yan, kaya error eh. Kasi erroneous doctrine, bakit? Inaatake mo na rin yung katangian ng Diyos eh. Di ba? Yung kanyang pagiging makapangyarihan sa lahat. Biro mo, sabi nga ni Paul Washer, ang mga stars sumusunod sa Diyos. Nung sabi niya na, figuratively, nang utusan ng Diyos, ikaw, diyan ka, sumunod. Ikaw doon ka, buwan, diyan ka, sumunod lahat. Tapos ikaw, ayaw ko na sa kaligtasan. Ay, sorry, hindi na rin kita kayang iligtas. Ayaw mo na eh. So, ang tawag doon is, super contradiction. So, hindi na lang contradiction eh. Extreme contradiction.
Actually, parang kinontra rin po nila dyan yung verse doon sa 1 Peter, no? Chapter 1, verse 5, na ingatan ng Diyos hanggang sa huli. Tsaka Hebrews chapter 12, na papaluin niya ang kanyang anak. O ba't di pinalo? Hindi kasi ang namamalo, para mabalik, di ba? Para madisiplin. Opo. O biro mo, ikaw naging Kristiyano kuno, anak ka na ng Diyos. Nagpatuloy ka, hindi ka na-discipline. Pinabayaan ka na lang ng Diyos sa kasalanan habang panahon. Hindi ka tunay na anak, sabi nga ng Hebrew. So hindi nawala ang salvation mo, kundi nagpanggap kang saved. Kasi ang problema nga kasi sa Armenian system, yun nga, narito sa website ng nagpapatanggap eh. Papatanggap. Yung altar call, sabi nga altar call. Sila po nagpapatanggap. Oo, CCF. Sabi nga niya, yung sinner's prayer of acceptance, sabi niya. Similarly, according to some strict Calvinists, there is no prayer of acceptance. Mali na naman, misinterpretation. May prayer of acceptance, pero hindi pinapasunod. Kasi yung sinabi natin prayer of acceptance sa atin, ikaw lang mismo at ang Diyos. We challenge si Charles Spurgeon, wala pang sinner's prayer. Kasi 1820s lang lumabas ang sinner's prayer through the initial teaching of Charles Grandison Finney, no? Na isang frustrated na Christian member ng isang hyper-Calvinist na church na hindi nag-evangelize. O kaya sabi niya, bakit di natin patanggapin? By the way, ang naka-invento ng sinner's prayer ay isang lawyer. At ginamit niya yung courtroom scenario na sa church na kailangan mag-confess. Tatanungin siya, ikaw ba, ano ba ang iyong masasabi tungkol sa taong ito? Nakita mo ba? Kaya kailangan daw i-confess. Totoo ba na tinatanggap mo ang testimonya nito? Yes, Your Honor. O kaya ganoon, kanya ring in-translate into, ini-apply. Unbiblically, hindi naman kailangang may success na tao sa pagiging convert ng isang tao. Kasi hindi mo pwede kasing mabasa exactly ng nilalaman ng puso. Pag sinabi ba ng tao, tinatanggap mo ba si Kristo bilang tagapagligtas? Opo. Pwede mo na bang i-judge na 100% totoo yun? In the first place, kaya nung bago mo siya tanungin, nagbigay kayo ng tawag dito, ng tupad, pataik. Hindi talaga naman. Kasi yun ang ginagawa ng iba yung social concern. Relief goods. Relief goods. Namimigay para pagka yung kukuha na, i-evangelize, patanggapin. Tapos pag tumanggap, ililista. At sasabihin, ito ang araw na ipinanganak ka sa langit. Ang problema kasi sa ganoon, hindi yan scripture. Wala kahit saan sa scripture ng isang tao, pasunurin mo sa panalangin at i-judge mong Kristiyano na siya. At sabihin mong ligtas ka na ngayon. Hindi mo pwede yung absolutely malaman. Kaya nga, sasabihin pa, meron daw nakakatuwa ang mga sa langit pag may makasalanan nagsisi. Kung totoong nagsisi, ang tanong kasi, yung pagsisisi, ini-equate ninyo sa isang salita lang O kita mo, kaya nga sabi ko nga, honest to goodness. Kayong mismo, tanongin nyo ang sarili nyo. Kahit ikaw ay Armenian ngayon. Sa mga pinatanggap mo, alam ko may listahan ka. Honest to goodness, i-evaluate mo lahat sila ngayon kung sino ang nagilang totoo. Baka sabi ko sa'yo, wala pang 5%, baka wala pang 2% ng pinatanggap mo ang nagpatuloy. Yung iba nga, pinatanggap mo, nagwala pa sa buhay. Pero napangakuan mo na yun, naligtas siya. Bakit? You judge the book by its cover. And sa Reformed theology, absent yan. We don't judge the book, we don't judge people's salvation by their external confession or yung kanilang panlabas lang na admittance nung pananampalatayang Kristiyano, admission ng pananampalatayang Kristiyano. So, sabi ng CCF, mali Sabi nga, di ba? We should not use a prayer of, sabi niya, in the Bible, sabi daw ng Calvinist, we should not use a prayer of acceptance as a way to lead a person to Christ. CCF's position is that, while it is not necessary for a person to pray a prayer of acceptance to be saved, a prayer of acceptance can be a valid way for a person to express their faith in Jesus. Tinanggap ng Panginoon. Yeah, no. It's not. It's a no. It's not a valid. Yung just mere confession, just repeating a prayer uttered by a model na nagpe-pray na, ito, sundin mo to. It's not valid. Actually, it's lack of, ang tawag dyan is yung freedom. Nakikialam ka na sa kalayaan ng taong magdesisyon Diba? Sabi niya na,
ang Calvinism daw, nawawalan daw ng liberty ang tao kasi daw, ginagawa daw na parang elect na ang tao. Ba, anong gagawin mong elect ang tao? Tinuturuan namin may election, hindi namin gina-elect. Kayo ang problema kasi bakit? Yung tao na hindi naman sana tatanggap, dahil sa nakatanggap siya ng tupad, ng hike, at dahil nakatanggap ng relief goods, nahihiya siyang hindi mag-pray. Susunod na. O nasaan ang freedom niya? Doon nawawala ang freedom pag pinapasunod eh. Yun. So, kayo pala po siya. Oh, yun ang nawawala ang freedom pag nag-i-invite kayo. Kasi yung invitation naman hindi naman nanggaling lang sa isang ano yan na isang challenge kundi may nangyari. Sinuyo-suyo ninyo. Ayan, ginamitan nyo ng manipulative na techniques o Medical mission. yung singing na lang yung praise and worship na makabagbag damdamin. Yun. Oy, talaga namang pag di yan umiyak, ewan ko lang, baka maglupasay pa. Tapos ang mga music ay, you are my giver, you fulfill my needs, you love my soul more than any other. Yun. Diba? You bring heaven to us because you don't want heaven without us. O, di ba talaga namang, tapos niya, sige, handa ka na ba? Tapos ang tanong, gusto mo bang maligtas? Hindi mo naman sinabing gusto mo bang sumunod sa Diyos. Hindi. Manipulative eh. Yung puro positive, pero hindi alam nung tumatanggap na, ako pala yung maglilingkod. Akala ko ako pinatanggap lang para maligtas. Yung pala, ako kailangan na palang mag-tithes. Kailangan na palang. Ay, naku. And that's the reason why we disagree with altar call. We disagree. We don't, maski ang anak ko, na-reform kasi ako is, bago ipanganak ang anak namin, ay reform na kami. So, hindi ko siya kailanman in-encourage na tumanggap. At alam ng anak ko na ang kaligtasan ay talagang sa kanya manggagaling na puso. Response niya yon. Hindi pwedeng ako ang mag-manipulate sa kanya o mag-mold sa kanya na ikay maging Kristiyano. Hindi ko siya pinilit na tumanggap ka. Hindi. Ang lagi kong challenge sa kanya, anak, kailangan mo na magsisi. Dahil ang tunay na naligtas ay nagsisisi. At kailangan mong ipaglaban ang iyong pananampalataya. Hindi ka mapapatunayang ligtas kung walang ebidensya na ikaw ay ligtas. Si Joros Gamboa, isa sa mga, I think parang may tama ang doctrine. Medyo tama pa siya kaysa si Sim. Mas tama. Sa totoo lang si Joros Gamboa, mas biblical pa kaysa si CF. Samantalang si Joros, self-study lang kaso kasi nakakapag-aral siya kay Paul Washer, kay John MacArthur. Kaya natutuwa ako kay Joros Ako subscriber ni Joros Subscriber niya ako kasi pinapalo ko, baka ako totoo. Kaya minsan nagko-comment ako, sabi ko, nawa hindi lang yan parang yung katulad nila Arnel Ignacio, ni Manny Pacquiao na wala na, hindi na nakipaglaban sa faith. Balik uli dun sa neutrality. Kasi kung tunay na si Manny Pacquiao talaga is may heart sa gospel and the truth, hindi titigil sa pag-share. Ngayon wala na, parang meron pa siya ngayong bagong app na sugal. Opo. After yung huling laban. Imagine that. Yung huling laban niya, basta nag-sponsor siya ng So, bumabalik siya doon sa pagiging dati. So, doubtful na ako kung totoo siyang convert. Pero hindi ko sinasabing hindi siya convert. Nagda-doubt lang ako. Maaaring nasa proseso siya noong struggle. Pag-struggle sa sugal. Kasi nung una, kanya nang pinamigay doon ang mga manok. Babalik pa naman. Bumalik na. Ngayon, sugal naman. Pareho rin. Hindi ka nga nagsasabong. Nag-i-endorse ka naman ng sugal. Kasi meron siyang ini-endorse na sugal Online gaming platform. Kasi nandun ang perang malaki kasi sa mga online gaming. Opo. Alam ko, playtime. Kasi yan ay ang tawag dyan, program yan Kung ilan lang ang mananalo. Program yan. Alam na ng developer kung hanggang saan lang ibibigay niya. Ikaw naman. Akala mo random? Hindi. Naka-program yan. Program pala talaga. Program lahat yan. Ay, maganda kung matapat ang ikaw yung naka-program na ikaw yung manalo. Di ba? Pero yung tubo nila, sigurado na yon. Sure na yon. Hindi sila palulugi. Hindi yung palulugi. Siyempre, program nga yan di ba? Robot yan
Meron lang yung ceiling na hanggang doon lang sila maglalabas. Pag medyo yung 25% na kukulangan na, babawi yan ulit. Hindi yan patatalo. So marami na Program yan. naluluko diyan. Kasi baka matapatang ikaw yung naibigyan ng program ng panalo. Pero yung mismong platform, hindi yan patatalo. Di ba? PCSO nga, hindi natatalo eh. Dahil naka-program din yan eh. Luto na nga eh, di ba? Yung may may nanalo na kamag-anak eh, di ba? Ikaw naman. Oo. Hindi natin hindi natin i-endorse yung mga ganyan. Hopefully no si Joros maging hanggang huli. Hanggang huli. Mas tama pa nga ang doktrina niya kaysa kay Tete Lestay. Opo. Di ba? Puna mo. Si Tete Lestay kaklase niya. Doon sa Global Surge University, di ba? Si Joros mas malalim pa kaysa doon sa kay Tete Lestay. Kasi mga pinapanood po niya yung kila Paul Washer eh. Yeah. Si Tete Lestay may pagka-Pentecostal eh. Pentecostal doctrine, may tithing, may Old Testament, Ayaw nga niya yumaman daw eh. Lestay. Ang pera daw, baliwala. Pero gusto din niya magkapera. So, yung inconsistency, kasi nga hindi yari eh. Hindi yari yung system of belief. Hindi siya systematize. Kaya, patsi-patsi, baka mali ako rito. Pagka may system kasi, maganda. Kasi, hindi naman ibig sabihin may system, mali ang pagkakasystem. Talagang may tama. Mayroon tama. Posibleng walang tama na system. Mayroong tamang system. Okay. Well, anyway, yan po. Kaya hindi pa talaga reform. Yan. May desire. Probably there is a desire. Katuwa, there is a desire. May leaning tayong masasabi, naglilin. Kasi nagde-desire sila eh. So naglilin sila ngayon sa Calvinism, which is a part and parcel of Reformed theology. Okay? Meron bang tanong tayo dyan? Sabi po na Renz, if Arminians would be consistent in their theology, they would have to admit that they are open theists. Pwede. Pwede. Open theists. Kasi may kalayaan sila eh. Ang Diyos ay hindi magde-decide sa kanyang sarili. Yun yung open theism. Open siya sa changes. Kasi open Para din yung process theology, may pagka parang na natututo ang Diyos sa tao, na-observe niya ang tao, ka. Bakit ko pa ililigtas ito? Ganito siya. Babaguhin ko ngayon ang aking isip. Nag-i-improve ang Diyos sa process theology. At natututo pa siya sa tao. By observation. Pero hindi siya talaga creator. Okay. Kung wala na bang tanong? Wala naman po tanong siya. Okay, so kung wala na pong tanong, tayo po ay magpaalam muna. At hanggang sa susunod po na episode ng ating pong Narrowgate Ministry on Thursday, no? Kita-kita po muli tayo. At maraming salamat sa pagsubaybay at mag-promote na rin tayo ng ating school, no? Yes po. Yung Puritan Theological College. Kaya na po gusto. Ikaw yung estudyante doon. Ayun, so ang Puritan Theological College po ay ongoing po ang enrollment at pwede po kayong mag-inquire kung kayo po ay nagnanais na lumago pa, ma-equip sa inyo pong paglilingkod sa ministry po ninyo, ay pwede po kayo mag-inquire, mag-send po kayo ng inyong inquiries sa puritan.teo@gmail.com. Tsaka po, i-type nyo lang po sa Puritan PTC, no? Brother RJ. Diyan po sa comment section, ilalagay po yung website ng Puritan Theological College at saka yung Facebook address, no? Yes. Facebook page. Salamat. You can inquire at may sasagot po sa inyo si May, yung atin pong interim registrar. Yun, ongoing po ang klase, no? Ongoing na po. Ongoing na po ang klase ngayon, naka-start lang, no? Start lang. Yung second sem, nag-start na last year pa. So, bali, continuation ito nung second semester. Opo. So, we are on our second year. And hopefully, by our third year, ay fully accredited na tayo ng SHED, no?
God's will. God's will. Meron tayong pending application at nakausap na natin ang director ng NCR Yo. and they will conduct a visit sa ating school. And hopefully after that, we'll be given a permit, and after we are given permit by CHED, sinabi ko na rin na we will offer other courses, no? Wow. Like REM for pastors, kasi ang mga pastors na wala talagang hanap buhay. Pero bakit hindi nila gamitan ng spare time nila? So we will introduce yung real estate marketing so that they can have a steady flow of income. No? And also, we will be, hopefully, no, we will be offering social work. Aside from Bachelor of Arts in Christian Education and Bachelor of Science in Theology, Masters of Divinity, Master of Arts in Counseling, Major in Counseling, no? Master of Divinity, Major in Counseling, and Master of Arts in Christian Education. So hopefully ay yung pong mga nag-aaral sa Manila Theological College ay, if you will inquire and if you have not yet finished your courses in Manila Theological College, you just communicate with us through our Facebook page or through our email, and then you just submit your credentials from Manila Theological College, and we will be crediting your units. And also, we have a program with PCU, Philippine Christian University, that if you want to continue your studies in master's or doctorate in PCU, you can enroll in Puritan Theological College, and we can arrange if you have already fulfilled all the requirements sa master's or sa bachelor, we can endorse you to a PhD or Doctor of Philosophy in Ministry or Doctor of Philosophy in Religious Studies in PCU. Okay, so pwede ko po kayong endorse, and pagka nakatapos kayo rito, kung may bachelor kayo or hindi pa kayo tapos ng bachelor, pero natapos ninyo yung bachelor dito, kahit hindi credited kayo sa inyong dating school kasi non-accredited yung inyo. Okay. So you can enroll in our school, and we will evaluate your performances and your credentials, and you just take some units in education, and we can endorse you to PCU later. You can continue on with your studies in PCU, in masters and in PhD. So you just let us know about your desire to continue with your studies. Nag-offer din po kami ng diploma in Ministry. biblical studies at diploma in ministry. No, ito po ay 2-year course na walang mga CHED recognized courses or subjects kasi nga ministry lang, no. So but if you already have bachelors na ibang it can help you. It's helpful kasi mga basic biblical doctrines at yung talagang grassroots theology. Grassroots theology ang ituturo. Yung mga kailangan ng isang gustong magpastor o gustong mag Sunday school teacher o gustong maging worker sa church. Sir, what about yung isang graduate po siya ng bachelor sa secular? And then, can he enroll in masteral directly? Hindi. Sasamahan natin siya muna ng mga Bible subjects kasi ang problem kasi sa ibang Bible colleges, no, pinag-masters nila sa theology without even studying basic biblical subjects. Theology. Ang nangyayari is wala ring laman. And yun ang gusto nating i-reinforce, no, kasi napakaraming Bible colleges since na required ng government ng Commission on Higher Education na lahat ng mga seminaries, Bible schools ay magpa-accredit sa CHED, ay para namang ang nangyayari is kahit naman hindi pa marunong sa Bible, pinagmamasters na, no? Masters agad sa Bible. Wala kang bachelor's degree sa Bible. So siguro yun yung ating ngayong sisikapin na mapunan, yung ganoon na kung ikaw ay graduate ng master's sa secular o ng bachelor sa secular, you will take at least major units ng theology, like hermeneutics. Napakahalaga niyan, tsaka yung homiletics. Hermeneutics, homiletics, New Testament, Old Testament studies, or intro to NT, intro to OT. Yan yung mga napakahalaga.
tsaka hermeneutics, lalo tigit hermeneutics, how to interpret the scriptures. Kasi yan yung mga nakikita kong kulang na kulang. Kaya pag kahit nakagraduate na ng masters, ang ATS ma-accept na yan eh. Kahit na bachelor mo ay education or accountancy, mag-accept nila Master of Arts in in ministry. So, ang tanong ano ang alam nila sa ministry prior to enrolling in ATS? So, ang nangyayari is ampaw. Kumbaga sa unan, walang laman. Punching bag na hangin lang. Hangin lang. Puro hangin. Kaya gagawin ka lang punching bag ng kalaban, hangin ka lang eh. Hindi ka matibay. So yun po, at paalam na tayo. Yun, so, babalik po kami sa Thursday. Ganun pa rin oras, alas 8. And, sir? Ito po ang Narrow Gate at kami We po ang Cult Busters. God bless. Tagalog. Kami ang Cult Busters. Pag sa Tagalog, ano yun? Tagalog na Kami ang tagagiba ng mga kulto. Yan. Ibigay namin, guys.